Mula sa kailaliman ng kadiliman, sila Makvu ay nagpalabas ng isang higanting mandirigmang buto na bumangon. Ang mga buto ay nagdudugtong-dugtong na may kalansing, ang mga matang naglalagablab ay kulay asul na apoy. Isang mandirigmang buto na baliw sa isang labang buhay at kamatayan. Kailangan nating magmadali. Ang tinig ni Dong Fuong Dao ay umalinggaw na puno ng takot, ngunit puno rin ang determinasyon. Hindi natin kayang sirain ang mga patay na ito, kung magtatagal tayo, magiging problema ito. Libu-libong mga patay na sumisigaw, iniabot ang mga bulok ng mga kamay patungo sa kanila. Sila Makvu ay tumakbo na parang kidlat, ang mga berde na enerhiya ay umiikot sa kanya na parang isang bagyo. Bawat hakbang ay isang karera laban sa kamatayan, bawat hininga ay isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Mabigat ang presyon, ngunit hindi sila maaaring umatras. Boom! Isang malakas na pagsabog na yumanig sa langit at lupa. Sila Makvu ay nagpilit, ang mga mata niya ay nagliliyab. Mula sa kanyang mga palad, ang mga asul na enerhiya ay sumabog, nagtipon-tipon sa isang mapanirang liwanag, tumakbo ng diretsyo sa isang higanting nilalang na may nakakatakot na mga tentacles. Ito ay isang malakas na atake, dala ang lahat ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Sapat ba ito upang punitin ang kadiliman? Crack crack! Ang mga buto ay nabasag, ang mga sigaw ng halimaw. Ang mga tentacles na kulay lila, na parang mga higanting ahas, ay sumulpot mula sa kadiliman, mahigpit na yumuko kaila Makvu at Dong Fuong Dao. Hindi sapat ang huling atake. Ngayon, sila ay naipit, mahigpit na nakulong sa paligid ng kamatayan. Mabigat ang paghinga, ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ito na ba ang katapusan? Masyadong mabagal. Sila Makvu ay naggangalit, ang boses niya ay mababa at magaspang. Ang mga mata niya ay nagliyab ng galit at determinasyon. Inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas, ang mga berdeng enerhiya ay patuloy na dumadaloy, parang isang galit na ilog. Naubos ang oras, bawat segundo ay isang hiwa sa pag-asa. Kailangan niyang maging mas mabilis, mas malakas. Sa sandali ng buhay at kamatayan, sila Makvu ay walang pag-aalinlangan, mahigpit na niyakap si Dong Fuong Dao. Ang mga pulang tentacles, dala ang hininga ng kamatayan, ay sumugod. Ang mga mata ni Dong Fuong Dao ay puno ng takot, ngunit siya ay lubos na nagtitiwala kaila Makvu. Hindi niya hahayaang masaktan siya, kahit pa kailangang isakripisyo ang kanyang buhay. Bang! Bang! Ang mga tunog ng banggaan ay sumira sa katahimikan, ang lupa at langit ay yumanig. Sila Makvu ay umungol, inilunsad ang mga matitinding pagsalungat. Hindi na siya biktima, kundi isang mga ngaso. Ang mga lila na tentacles ay patuloy na umaatake ng mabagsik, ngunit sila Makvu ay hindi na nasa depensiba. Ito na ang oras na ilabas niya ang lahat ng nakatagong lakas, gawing apoy ng pagkawasak ang kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng malakas na labanan, ang paligid ay naging isang gulo ng mga guho. Ang mga matutulis na bato, itim at durog, ay parang mga piraso ng isang mundong patay na. Ang mga lila na enerhiya ay nananatili sa hangin, parang mga kaluluwa ng mga bumagsak. Tapos na ang labanan, ngunit ang mga peklat nito ay mananatili magpakailanman. Salamat, Ginoo, Life Lord Lam. Ang tinig ni Dong Fuong Dao ay nanginginig, ngunit ang mga mata niya ay puno ng walang hanggang pasasalamat habang sila Makvu ay inangat siya sa himpapawid. Hinahadlangan kita. Tumango siya, walang sinabi, mahigpit na niyakap. Nakaligtas sila sa panganib, ngunit ano ang kapalit? At saan dadalhin sila ng paglalakbay na ito? Walang anuman, sila Makvu ay nagpakalma kay Dong Fuong Dao. Ang boses niya ay malalim ngunit puno ng determinasyon. Maghintay ka rito sandali. Tinanggal niya ang isang bagay, at ang mga itim at lila na enerhiya ay umiikot sa kanya, parang isang bagyong mapanira. Naghahanda siya para sa isang mas malaking hamon, mag-isa niyang haharapin ito upang protektahan ang mga mahal niya. Nakatanggap ng Creative Thunder, karanasan positibo 20000000. Maraming mga abiso ang sumabog, parang kidlat na sumira sa kadiliman. Itinaas nila Makvu ang kanyang lila na tungkod, at ang mga makinang na lila na kidlat ay pumapalibot sa kanya, ginawang isang Diyos ng digmaan. Ang lakas ay sumasabog, siya ay nagiging mas malakas kaysa dati. Dahil sa Creative Thunder na ito, 2 beses na akong nag-level up. Sila Makvu, 42 Sorcerer of the Spirit Army, ay nagsalita ng puno ng saya, ngunit ang mga mata niya ay puno pa rin ang pag-aalinlangan.
Bakit hindi pa naayos ang tungkod na ito? Gaano pa ba karaming kidlat ang kailangan nitong sumipsip? Tinitingnan niya ang tungkod, sinusubukang tuklasin ang misteryo ng pinagmulan at tunay na lakas nito. Isang sigaw ng pagkabigla ang pumunit sa espasyo. Biglang lumipad ang creative thunder tungkod mula sa kamay nila McVu, at ang mga lila na enerhiya ay muling sumabog sa paligid. Ano ang nangyayari? Isang hindi inaasahang pangyayari, isang bagong misteryo ang nagbubukas. Lihim na antas. Namangha sila McVu, hindi makapaniwala sa nangyayari. Siya ay nahuhulog sa isang bagong espasyo na napapalibutan ng mahiwagang lila na enerhiya. Ang tungkod ay nagbukas ng isang portal patungo sa isang ganap na ibang mundo, isang mundo na hindi pa niya nalalaman. Sila McVu ay lumilipad sa kalangitan, ang mga itim na pakpak ay kumakalat, sumisirit sa hangin. Paligid niya ay mga makinang na gintong ilaw, parang mga bituin na gumagabay. Siya ay tunay na pumasok sa isang bagong mundo, isang lupain na puno ng mga pangakong hindi pa nararanasan, kung saan ang liwanag at pag-asa ay naghahari. Lihim na antas ng paglikha. Sigaw nila McVu, ang boses ay puno ng pagkabigla at kasiyahan. Ang hangin dito ay napakalinis. Mas maganda kaysa sa antas ng mga patay. Nakatayo siya sa isang luntiang burol, sa ilalim ng maliwanag na araw, nararamdaman ang buhay na dumadaloy. Dito niya matatagpuan ang kapayapaan at bagong lakas, isang bagong simula para sa kanyang mahirap na paglalakbay. Naglalakad sila McVu sa mundo ng paglikha, kung saan ang mga burol ay walang katapusang dumudulas, at ang mga puno ay luntiang sumisiklab sa araw. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa mga dahon, lumilikha ng isang mahiwagang tanawin, parang isang panaginip na totoo. Ito ay isang ganap na ibang mundo, kaysa sa kanyang nakilala, isang lugar na puno ng buhay at kagandahan. Sa mundo ng paglikha, natuklasan nila McVu ang isang higanting estatwa ng anghel, sinauna at natatakpan ng lumot. Ang mga rosas na petals ay malumanay na lumilipad sa paligid, lumilikha ng isang kagandahan na parehong marilag at romantiko, parang isang bulong mula sa nakaraan. Ang estatwa ay tiyak na may itinatagong lihim, isang kwento na nakalimutan na. At heto na. Ang creative thunder tungkod ay bumalik kaila McVu, lumulutang sa hangin, naglalabas ng maliwanag na nagpapailaw sa buong paligid. Ang mga petals ay patuloy na lumilipad, parang bumabati sa pagbabalik nito. Mukhang ganap ng naayos ang tungkod at handa na itong samahan sila McVu sa mga susunod na pakikipagsapalaran na may mas malakas na kapangyarihan. Sa maliwanag na liwanag, isang babae na may mahabang lila na buhok at puting damit ang lumitaw, hawak ang creative thunder tungkod. Ang kanyang kagandahan ay maladyosa, parang isang diyosang bumaba sa lupa. Ang mga petals ay patuloy na lumilipad sa paligid, lumilikha ng isang mahiwagang tanawin, puno ng pang-akit. Siya ay tiyak na isang mahalagang tauhan na may malapit na kaugnayan sa tungkod at sa mundo ng paglikha, isang misteryo na naghihintay na mabunyag. Pagbati mula sa Life Lord. Kumusta, tao? Ang babae ay nagsalita, ang boses ay umalingaw na parang kampanilya. Ako ang Life Lord. Namangha sila McVu, hindi makapaniwala sa kanyang narinig, talagang isang Life Lord. Ang paglitaw ng isang Diyos ay labis na nagulat sa batang mangkukulam, at nagdulot ng maraming tanong tungkol sa nakaraan at kapalaran ng Diyos na ito. Huling alaala. Matagal na mula nang huli kong nakita ang tanawin na ito, marahil ito na ang huling pagkakataon kong makita ito. Sabi ng Life Lord na may malalim na paggunita sa mga mata, tumitingin sa malayo, tila nalulunod sa mga alaala ng nakaraan. Mukhang naaalala niya ang mga maringal na sandali, at ang pagdating nila McVu ay nagbigay sa kanya ng huling pagkakataon, upang masilayan ang kagandahan ng mundo ng paglikha bago siya tuluyang mawala. Kasaysayan ng mundo ng paglikha. Taong-tao, dahil nakarating ka rito, tiyak na nakita mo na ang tanawin sa labas, hindi ba? Tanong ni Life Lord, na may malungkot na tinig. Sa simula, ang mundong nasa labas ay hindi tinawag na rehiyon ng mga patay. Tinawag itong rehiyon ng paglikha. Ipinagpatuloy niya ang pagkukwento tungkol sa isang Diyos na winasak ang kanyang mundo, ginawang isang lupain ng kamatayan kung saan hindi maaaring mabuhay ang buhay. Lahat ng tatlong lahi ay nawasak, at kahit ang mismong Diyos na iyon ay hindi nakaligtas sa kapalaran. Isang malungkot na kwento ng pagkawasak at muling pagsilang, tungkol sa isang masakit na nakaraan. Paghahambing ng lakas. Marangal na Life Lord, maaari ko bang itanong kung sino ang mas malakas, ang mga Diyos o ang mga eksperto sa antas ng Diyos ng aming lahi,
mausisang tanong nila Makvu, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na matuto. Ngumiti si Life Lord na may marangal na tinig dahil tinatawag silang mga eksperto sa antas ng Diyos, syempre sila ay nasa parehong antas ng mga Diyos tulad namin. Syempre, kasama dito ang mga Demon King ng Abyss at Dragon King ng Dragon Clan. Ang mga Diyos ay nahahati sa mababa, gitna, at mataas na antas. Ako ay isang Diyos sa mataas na antas, ayon sa pananalita ng mga tao, katumbas ng isang eksperto sa antas ng Diyos na antas 77. Pagkakaiba ng lakas. Nag-isip sila Makvu, ang kanyang mga mata ay malalim, sila Oman at ang dalawang guro ko ay mga eksperto sa antas ng Diyos na antas 75 na nasa rurok na ng sangkatauhan. Ngunit sa antas ng Diyos, kahit isang antas na pagkakaiba ay napakalaki, natatakot ako na kahit pagsamahin sila ay hindi makakatapat kay Life Lord. Nagpatuloy siyang magtanong na may tinig na puno ng pag-aalala, gayunpaman kahit isang malakas na nilalang ay namatay. Ano ang nangyari noon? Isang nakakatakot na misteryo ang naghihintay na matuklasan. Pinagmulan ng malaking digmaan. Ang pinakapuno ng malalim na dahilan ng malaking digmaan noon ay ito, sabi ni Life Lord. Inabot niya ang kanyang kamay, at ang tungkod ng paglikha ay muling nagliwanag, parang isang parola na gumagabay. Ibinunyag niya ang lihim tungkol sa pinagmulan ng digmaang winasak ang kanyang mundo, at ang tungkod ay tila susi upang buksan ang mga nakakatakot na katotohanan. Lihim ng tungkod ng paglikha. Hindi ako orihinal na Life Lord, ibinahagi ni Life Lord, na may emosyon sa tinig. Pagkatapos kong makuha ang tungkod ng paglikha, ako lamang naging Life Lord. Namangha sila Makvu, ang puso niya ay mabilis na tumibok, ito ay bagay na maaaring gawing Life Lord ang isang tao. Marahil ito ay isang kagamitan na katumbas ng aking Thanatos. Napagtanto niya ang malaking halaga ng tungkod na ito, isang kayamanang maaaring baguhin ang kapalaran. Huling paalala. Salamat sa pagdala mo ng tungkod ng paglikha dito, binigyan mo ako ng pagkakataong makita ang mga bulaklak na ito at namnamin ang kanilang bango ng huli. Sabi ni Life Lord na may payapang mukha na para bang inalis ang bigat sa kanyang dibdib. Ang buhay na nukleo ng tungkod ng paglikha ay nawala. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, marahil maaari mo itong matagpuan at ayusin ang tungkod ng paglikha sa kanyang kumpletong anyo. Ibinigay niya ang pag-asa kay Makvu, isang dakilang misyon ang naghihintay sa kanya. Huling regalo. Kahit na ito ay isang bagay ng mga Diyos, naiintindihan mo ang kapangyarihan sa loob ng tungkod. May pagkakataon ka ring maging isang eksperto sa antas na higit pa sa karaniwan, sabi ni Life Lord, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng tiwala. Nasa dulo na ako ng aking panahon. Bata, sa wakas, hayaan mong bigyan kita ng isang regalo. Pinagsama niya ang kanyang huling lakas, lumikha ng isang kumikislap na bagay. Ito ay isang artificial life core na pinagsama ko gamit ang aking huling lakas. Dahil nagawa mong ayusin ang tungkod ng paglikha, naniniwala ako na magagamit mo ito ng mabuti. Ibinigay niya kay Makvu ang isang kumikislap na hiyas, isang napakahalagang regalo, isang sinag ng pag-asa upang ipagpatuloy niya ang kanyang mahirap na paglalakbay. Pag-asa ng muling pagkabuhay. May pagkakataon ba na muling mabuhay ang isang tao? Tanong nila Makvu, ang kanyang tinig ay puno ng pagnanais at pag-asa, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Life Lord. Ngumiti siya ng misteryoso, kapag naabot mo ang antas ng higit pa sa karaniwan, malalaman mo kung may pagkakataon o wala. Ang sagot na ito ay nagbukas ng isang bagong pintuan para kay Makvu, isang mas malaking layunin, isang pangako ng isang hinaharap na kailangang tuklasin ng kanyang sarili. Diyos ko! Tingnan mo! Nasira na ang paligid. Ang lupa ay nabiyak, ang estatwa ay nagkabasag-basa at lumulutang sa hangin na kulay lila na puno ng kaguluhan. Pakiramdam mo na parang ang buong mundo ay nagkakawatak-watak sa ilalim ng mga paa. Hindi na alam kung ano ang nangyayari. Bumalik sila sa mundo ng mga patay na may mga kidlat na kulay lila na bumabagsak. Pinunit nito ang langit na kulay lila. Parang nabaluktot ang buong espasyo dahil sa enerhiyang iyon. Biglang may lumitaw na isang bagay na ikinagulat nila Mak. Isang itim na anino ang sumulpot malapit kay Dongdao na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Mabilis na ginamit nila Mak ang Ilaisi Tranggip para iligtas ang dalaga. Sumiklab ang berdeng liwanag. Ang buong katawan ni Dongdao ay naprotektahan ng higanting baluti ng buto. Parang isang malakas na bagyo, yumanig ang buong lupa. Bumagsak.
Isa na namang pagsabog. Yumanig ang buong screen. Maingay na tunog. Ang eksena ay magulo ngunit puno ng kapangyarihan. Muling nabiyak ang lupa, nagbanggaan ng malakas ang mga kidlat na kulay lila at berde. Sa wakas, unti-unting nawala ang usok. Kumusta na sila, ma? Ayos ay lang gise. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Tapos ay hintayan eh. Mukhang hindi pa tapos ang lahat. Labis siyang nagulat nang makita na buhay pa sila Mac at bumalik. As ida this gisi nakalabas mula likod ng sikretong lugar. Lumipad siya gamit ang kanyang pulang mga pakpak. Hindi makapaniwala. Nandoon siya. At ano na ngayon? Dahan-dahan na bumaba sila Mac sa tabi ni Dongdao. Dens nangyari. Nahanap ay event daan palabas. Daang palabas? Napakaganda. Pero marami dito guns di long piece di ipatay de demonyong mundo. Ay naku. Malapit na ang panganib. Puno ang lugar na ito ng mga halimaw. Makakatakas ba sila? Ah. Narito na ang daan palabas. Nasa Svid Enki. Isang malaking bitak sa gilid ng bato, naglalabas ng matinding liwanag, parang isang pintuan patungo sa ibang mundo. Paligid ay mga kakaibang lila na bato, ngunit ngayon ay may pag-asa na makatakas. Pero ano ito? Hinahawakan nila Max si Dongdao. Mukha siyang mahina, puno ng dugo. Ang mukha ay puno ng sakit. Mukhang malubha ang kanyang mga sugat. Malabo ang paligid, nakatuon lang sa kanilang dalawa, kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nila Max. Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi kami makalipad, sigaw ni Dongdao na natatakot. Bakit? Tanong nila Mac na litong-lito. Mukhang may pumipigil sa kanilang pagtakas. May bitag ba dito? Delikado na. May kalaban. Isang nakakatakot na anino na may pulang pakpak at pumapalibot na lila na enerhiya. Lumipad siya ng mabilis na nakakatakot. Paligid ay ang mapanganib na lila na espasyo, at ngayon ay may dagdag na mapanganib na presensya. Isang habulan. Patuloy ang pag-atake ng kalaban. Mga malalakas na suntok. Sinisikap nila Mac na umiwas at protektahan si Dongdao. Nandyan pa rin ang berdeng liwanag mula sa baluti ng Haiti, nakikipagsabayan sa lila na enerhiya ng kalaban. Napakataas ng tensyon. Narito na ang itsura ng kalaban. Edap Longbi, antas. Isang nakakatakot na halimaw, may pulang mga mata, matulis ang katawan, naglalabas ng madilim na aura. Siya ang banta. Hindi matukoy ang antas, ibig sabihin napakalakas niya. Tulad ng inaasahan. Hindi alam kung des klaseng antas ng Longbi. Pero tiyak din des malakas kaysa si antas di. Hindi kaya dengs makipaglumaban kanya. Napagtanto nila Mac ang malaking agwat sa lakas. Mukha siyang desperado. Sa likod ay ang nagliliwanag na daan palabas, pero hinaharang ng halimaw. Umiungol ang halimaw. Isang nakakatakot na ungol. Bukas ang bibig, ipinapakita ang matutulis na ngipin at ang naglalagablab na lila na enerhiya sa loob. Nakakatakot ang lakas nito. Parang yumanig ang buong eksena dahil sa tunog at enerhiyang ito. Hindi. Napansin ni Dongdao. Long piece. Ay kivan long piece. Sigaw niya ng takot. Long piece. Ito ba ang pinakamalakas na atake ng long piece? Takot ang mukha ni Dongdao. Paano naman sila makakaiwas kaya sila sa ataking ito? Desperado na ba? Wala nang iipang gagawin, kailangan lang pala tumagal ng kaunti. Nagdesisyon sila Mac. Hindi nila kayang talunin, kaya kailangan lang magtagal. Paligid ay mga ilusyon ng berdeng enerhiya, tinawag nila Mac ang hukbo ng mga patay na mandirigma para makabawi ng oras. Sa likod ay ang halimaw ng Longbisi na naghahanda ng malakas na suntok. May sapat ba silang oras para maghanap ng ibang paraan? Naipaputok na ang Longbisi, kahit na naging patay na, nananatili pa rin ang lakas nito. Nakakatakot talaga. Sa loob ng ilang sandali, halos nawasak na ang buong hukbo ng mga patay. Lumalaban sila Mac. Hindi lang laban sa Longbisi, pati na rin sa mga patay na demonyo. 45 patay dege mandirigma dens nawasak, 27 patay dene malalaking manggagapang bens nawasak,
23 patay dige matatalim dige manggagapang benz na wasak. Nag-aalala sila Mac. Hindi gi alam kung gaano katagal ay makakatagal. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha niya. Napakadelikado ng mundo ng mga patay. Huminto ang mga pakpak nila Mac sa pag-ikot. Naku, na-stuck siya ng 5 segundo. Totoo nga sa mundo ng mga patay. Nasilang ilang mga kakayahan nila Mac. Isang higanting halimaw, nakakatakot ang itsura, mahigit 100 metro ang taas, naglalabas ng madilim na enerhiya. Lumitaw siya mismo sa harap nila Mac, hinaharang ang lahat ng pag-asa. Huminto Isang boses ang umalingaw-ngaw, puno ng pagbabanta. Ito siya. A.C.V. Antas. Isang halimaw na mas nakakatakot pa kaysa sa Longbisi. Ang katawan ay kulay lila, puno ng matutulis na tinik, malaki ang bibig na parang gustong lamunin ang lahat. Siya ang si Ma. Hindi matukoy ang antas, siguradong isang demonyo mula sa kailaliman, ibig sabihin mas malakas pa siya kaysa sa halimaw ng Longbisi. Umatake ang si Ma. Isang malakas na suntok na pumunit sa hangin. Naglalagablab ang lila na enerhiya, bumabalot sa lahat. Kinakaharap nila Math ang dalawang banta ng sabay. Ang tanawin ay parang impyerno sa lupa, ngayon ay may presensya pa ng sima. Pinapadyak niya ang lupa, yumanig ng malakas ang paligid. Isang magulong labanan. Lumalaban sila Mac laban sa Longbisi at mga patay na demonyo habang papalapit ang sima. Nagbabanggaan ang berdeng at lila na enerhiya, nagdudulot ng sunod-sunod na pagsabog. Ang eksena ay isang nakamamatay na kaguluhan. Umatake ang sima. Isang napakalaking lila na enerhiya ang lumabas mula sa bibig niya. Lakas ng pagkawasak. Sinisikap nila Mac na umiwas, pero mukhang napakahirap. Unti-unting nasisira ang paligid, wala nang natitira. Nag-activate sila Mac ng isang kakayahan. Sense Bing. Loob ng 30 segundo, automatikong tatawag ng AFI, kalikasang nilalang, lahat ng pangunahing atributo AFI tataas ng 200%. Dennis Danyo AFI tataas ng 500%. Ian's cooldown na ay 1 oras. Isang kakayahan para palakasin ang sarili. Ginagamit nila Mac ang lahat ng lakas para mabuhay. Loob ng 30 segundong AFI, tataas Dennis depensa ng AFI patay dead nilalang. Mukhang naapektuhan din nito ang mga patay na nilalang na tinawag niya. Saan ingigiye tayo abot? Isang pahayag ng kawalang pag-asa, ngunit nagpapakita rin ang determinasyon na lumaban hanggang dulo. Isang sinag ng pag-asa. Nagsalita si Dao. Inis paraan bang masira Gaines Barrier? Tinanong niya si Lam. Mayroon. Sagot ni Lam, puno ng pag-asa. Pero kailangan ng kaunting oras. May paraan pa para makatakas. Ang paligid ay puno pa rin ng mga halimaw, pero may berdeng liwanag mula sa kakayahan ng malaking mandirigma at pag-asa mula sa sinabi ni Dao. Habang sinusubukan ni Dao na sirain ang barrier, patuloy ang laban ni Lam. 28 patay dige mandirigma dens na wasak, 15 patay dige mahika dens na wasak, 19 patay dige mang-ahit dens na wasak. Pinipigilan ni Lam ang mga halimaw para bigyan ng oras si Dao. Matindi pa rin ang labanan, may mga pagsabog at banggaan ng enerhiya. Makakakuha kaya si Dao ng sapat na oras? O matatalo ba si Lam bago siya magtagumpay? Ubus na ang oras. Sabi ni Dao, kailangan ni V ng 2 minuto. 2 minuto. Sa ganitong kalagayan, ang 2 minuto ay parang isang buong buhay. Tumugon si Lam ng may buong determinasyon, hindi. 1 minuto lang. Kaya ba ni Lam na tumagal ng 1 minuto pa lang? Kitang-kita sa kanyang mukha ang tensyon at pagod. Sa likod niya ay ang halimaw mula sa Long Tribe at ang mga Eve na naggangalit. 1 minuto. Malabanan siguro hindi. Ang mga salita ni Dao ay puno ng pag-aalala, halos nawawalan na ng pag-asa. Hindi pa siya umaabot sa level 4 na po. Mabigat ang pasanin sa balikat ni Lam. Kahit na alam niyang mahirap, hindi susuko si Lam. Tiyaga. Isang matatag na pahayag, parang panata sa sarili at pampalakas ng loob para kay Dao. Paligid, ang mga Ithai ng Demon Realm ay patuloy na sumasalakay, mga nakakatakot na lilim na kulay lila at itim na may naglalagablab na pulang mga mata. Ang enerhiyang lila at pula ay bumabalot sa paligid, lumilikha ng isang mabigat at nakamamatay na atmosfera.
Muling lumitaw ang masamang diwata. Nakayuko siya ng matangkad, nakakatakot ang anyo at dumadaloy ang malakas na lila na enerhiya. Siya ang pinakamalaking banta. Nakakatakot ang mukha niya, ang mga pulang mata ay nakatitig kailam na parang gustong punitin ang kanyang laman. Umunlad ang kanyang atake. Nilipad ng masamang diwata ang malalaking kuko, pinuputol ang hangin. Nakakatakot na lakas. Harap-harapan na kinakaharap ni Ilam ang masamang diwata, habang nilalabanan pa rin ang mga itay. Tunay na isang labang hindi patas. Gumagawa si Dao ng isang bagay. This mabilis Zay. Sigaw niya, ang mukha ay puno ng tensyon at konsentrasyon. Mukhang ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para sirain ang hadlang. Paligid niya, umiikot ang mga berdeng enerhiya, lumilikha ng isang maliit na liwanag sa gitna ng madilim na espasyo na puno ng mga halimaw. Nakikipagkarera siya sa oras, at nakasalalay ang kanilang buhay sa bilis niya. Nag-iisip si Lam. Bakit kailangan ni Aethy agad gamitin din sceptre ng buhay ngayon? Sceptre ng buhay? Ano iyon? Isang napakahalagang bagay? Mukhang ito ang huling barahan ni Lam, ngunit may kapalit ang paggamit nito. Kitang-kita sa mukha ni Lam ang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip. Pumutok ang enerhiya. Isang malaking lilang liwanag ang sumabog, naputol ang braso ng demonyo. Kumalat ang nakamamatay na lakas. Nakakatakot ang tanawin. Sa kabutihang palad, nailigtas si Lam ng isang tagapagligtas. Ngunit sino kaya siya? Sa pinakadelikadong sandali, may isang hindi inaasahang pangyayari. Iyan is si Chie. Isang tinig ang sumigaw, puno ng pagkabigla at kaunting pag-asa. May bagong karakter na lumitaw. Isang tao. Sino kaya siya? Narito na. Ang hitsura ng bagong lumitaw. Isang lalaki na may mahabang buhok, nakasuot ng sinaunang kasuotan, hawak ang isang malaking espada, nakatayo sa gitna ng madilim na espasyo na puno ng mga halimaw. Ang puting liwanag mula sa espada at ang aura niya ay nakikipagtagisan sa madilim na enerhiya sa paligid. Mukhang malakas at misteryoso siya. Marahil ang mga mandirigmang namatay ay nabuhay muli sa mundo ng mga Jithai. Mukhang patas na laban ito. Bumuka ng malaki ang mga mata ni Hanbin, ang pagkabigla ay hindi pa rin nawawala sa kanyang batang mukha. Kakatapos lang niyang masaksihan ang isang hindi kapanipaniwala. Hindi pwedeng mangyari, bulong ni Hanbin, nanginginig ang boses. Lumayo siya, sumalpok sa malamig na pader sa likod niya. Ang imaheng iyon ay nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sa harap niya, hindi kalayuan, sa lugar kung saan nagdikit-dikit ang dilim, isang nag-iisang anino ang matatag na nakatayo. Matipuno ang katawan, kahit na puno ng mga malabong peklat ng panahon, ay nagpapakita ng di matitinag na tapang. Ang mahabang itim na buhok ay malayang bumalot sa hangin na hindi nakikita, at ang mahabang espada sa kamay ng taong iyon ay kumikislap ng mahiwagang lilang kulay. Hindi. Pinoprotektahan niya ang sangkatauhan, isang malayong, matandang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid, na parang tumatagos sa libu-libong taon ng kasaysayan. Kahit na ang katawan ay nabubulok na, ang kalooban ay hindi namamatay. Nanginig si Hanbin. Sino-sino ang nagsasalita niyan? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, mula sa malalim na dilim, isang mabagsik na ungol ang sumagot. Isang dambuhalang halimaw, may matutulis na ngipin sa panga at mga pulang mata na parang dugo, ang sumugod. Ang itim na usok ay umiikot sa paligid ng katawan nito, dala ang mabangong amoy ng kamatayan. Hindi natitinag ang misteryosong mandirigma. Ang matipuno niyang katawan ay umikot, ang lilang espada ay gumuhit ng perpektong arko, hinarang ang atake ng halimaw. Kumislap ang lilang liwanag, pinawi ang dilim, nagdulot ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Ru! Sumigaw ang halimaw sa sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay lalo pang nagngangalit. Hindi kalayuan, si Dao. Maputla ang mukha niya, nanginginig ang mga labi na hindi makapagsalita. Dapat magmadali, sigaw niya. Malapit na siyang maging handa. Samantala, mula sa mahiwagang lilang pink na ulap, maraming mga anino ang nagsimulang bumangon. Mga kakaibang nilalang, may mga pakpak na balat at matutulis na sungay, dala ang mga sigaw na yumanig sa paligid. Isa sa mga demonyo, na may butas na mukha at naglalagablab na mga mata, ay umungol, ang boses ay puno ng galit at kasakiman, malinaw na ang kanilang layunin. Mukhang tinatarget nila ang scepter ng paglikha. Parang nagsisimula pa lamang ang labanan. Nararamdaman ni Hanbin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso.
Alam niya na, gusto man niya o hindi, siya ay nahulog sa isang kapalarang paikot, isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim na hindi niya kailanman naisip. At pagkatapos, bilang tugon sa tawag ng dilim, isang mas nakakatakot na tanawin ang lumitaw. Ang mga sinaunang mandirigma, taglay ang kapangyarihan ng kidlat, ay lumitaw mula sa kawalan. Ang kanilang mga espada ay kumikislap ng asul na liwanag, bawat hiwa ay may napakalakas na lakas, direktang nakikipaglaban sa mga demonyo. Ang tunog ng metal na nagbabanggaan, mga sigaw, at mga pagsabog ng enerhiya ay bumuo ng isang simponya ng pagkawasak. Sa gitna ng labanan, ang mandirigmang may lilang espada ay matatag na lumalaban. Ngunit ang kanyang kalaban ay hindi lamang isang halimaw. Mula sa likuran, isang dambuhalang hukbo ng dilim ang papalapit. Mga demonyo na may naglalagablab na pulang mata, malalaki at kakaibang katawan, nakatayo ng magkakatabi na parang isang pader na hindi matibag. Ang kidlat ay umuugong sa kalangitan, nagpapahiwatig ng isang mas mabagsik na labanan. Natigilan si Hanbin, ramdam ang labis na pagkabigla. Ito ba ang mga ninuno ng sangkatauhan, nanginginig ang boses niya, puno ng paggalang at takot. Nilampasan nila ang buhay at kalooban ng panahon upang protektahan ang mga susunod na henerasyon. Nilunok ni Hanbin ang kanyang lalamunan. Naiintindihan niya na ang kanyang nasaksihan ay bahagi lamang ng isang malaking iceberg. Isang dakilang digmaan ang nagaganap. Ang lilang liwanag mula sa kamay ni Dao ay sumiklab ng malakas, niyayakap sila ni Hanbin. Sige na, sigaw ni Dao, pilit nilalabanan ang malakas na huni ng hangin. Maaari na tayong umalis sa mundo ng mga patay ngayon. Lumingon si Hanbin, tumingin sa mga anino ng mga sinaunang mandirigma na unti-unting nilulubog ng ulap. Mahinang sabi niya, puno ng determinasyon, kung maaari sa hinaharap, babalikan ko ito upang buhayin muli sila. Ngumiti si Dao, ang mga mata ay kumikislap ng pananampalataya. Tara na! Nagpatuloy silang dalawa sa pintuan ng teleportasyon. Isang banayad na asul na liwanag ang yumakap sa kanila, inilabas sila mula sa magulong espasyo. Ramdam ni Hanbin ang kanyang katawan na parang lumulutang sa mga bituin. Lumapit si Dao sa kanya, ang kanyang asul na damit ay bahagyang sumasayaw sa hangin. Unti-unting humina ang liwanag, dalawang anino ang unti-unting lumitaw, pagkatapos ay nawala sa kawalan, nag-iwan ng mga alon ng enerhiya. Sila ay naglalakbay sa iba't ibang dimensyon. Ang espasyo sa harap nila ay naging madilim, tanging maliliit na sinag ng liwanag na parang mga bituing lumulutang. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot, taliwas sa marahas na kabuluhan ng mundo ng mga patay. Biglang isang maliwanag na gintong sinag ang sumabog mula sa lupa patungo sa langit, tumagos sa makakapal na ulap. Sa ibaba, isang sinaunang estruktura na hugis pyramid ang naglalabas ng malalakas na alon ng enerhiya. May isang tao na na-teleport pabalik mula sa mundo ng mga patay, isang mababang boses ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ilang tao mula sa sangkatauhan ang ibinabalik mula sa mundo ng mga patay, isang ibang boses ang nagpapatunay, puno ng pagkabigla. Ang liwanag ng teleport ay yumakap sa isang kalalakihan na nasa gitnang edad, may puting balbas at buhok, nakasuot ng puting damit. Nakatayo siya ng matatag sa isang sirang bulwagan, sa likod niya ay mga naputol na higanting tanikala, ang mga sinaunang simbolo ay kumikislap pa rin ng gintong liwanag. Anito, isang nagulat na boses ang sumigaw. Tatlong tao na may mga balabal na naglalabas ng malakas na aura, ang lumitaw mula sa dilim. Ang pinuno, may mahabang pilak na buhok at asul na baluti, ay nakatitig sa lalaking bagong lumitaw. Hindi ko inakala na nandito ka. Mahinang kumurap si Anito, ang matalim niyang tingin ay dumaan sa tatlong iyon. Ang kanyang puting balbas ay bahagyang nanginginig sa bawat hininga. Sino ang nagpadala sa kanya? Malalim ang boses niya, puno ng hindi matatawarang otoridad. Lumabas mula sa liwanag na paikot si Hanbin at Dao, bumaba sa lupa. Ang banayad na gintong liwanag ay nakapaligid pa rin sa kanila. Isang lalaki at isang babae, sabi ng isa sa tatlong may balabal, may mapanuring tingin. Bahagyang nagkunot ng noo si Anito, pagkatapos ay tumingin siya kay Dao. May kumislap na pagkabigla sa kanyang mga mata. Dao. Mahinang huminga si Anito, tila ang mga di nakikitang tanikala ay patuloy na nakakadena sa kanya, kahit na ito ay naputol na. Malayo ang kanyang tingin, nakatuon sa isang hindi matukoy na lugar. Ang bigat ng nakaraan at mga lihim na hindi pa nabubunyag ay nagpapasan sa balikat ng lalaking ito. Bumaling si Anito, hinarap ang tatlo. Ang kanyang boses ay pantay ngunit may malamig na tono. Maswerte kayo ngayon na iligtas ang angkan ng Dao. Tumingin siya sa isang matandang lalaki na may puting buhok sa grupo.
Aalisin ko ang Midanhay Isili. Ang matandang puting buhok, pinuno ng angka ng Dao, ay bahagyang yumuko, may komplikadong ekspresyon. Ang lalaking nakasuot ng gintong baluti sa tabi ay halatang tensyonado. Pagkatapos ay umikot si Anito, muling yakap siya ng asul na liwanag. Unti-unting naglaho ang kanyang katawan, tila naging isa sa hangin. Isang pakiramdam ng karangalan at pag-iisa ang nagmumula sa kanyang likod. Matapos umalis si Anito, dinala si Hanbin at Dao sa isang marangyang kastilyo, kasing ganda ng isang palasyo ng hari. Ang malawak na hardin ay maingat na inayos, ang mga fountain ay kumikislap sa sikat ng araw. Marahil ito ang tirahan ng angka ng Dao. 5 minuto ang lumipas, nakatayo si Hanbin at Dao sa harap ng isang dambuhalang pintuan ng bato, na may mga gintong tanikala na nakapulupot pa rin, nagtatakda ng isang kapangyarihan. Mula sa likod ng pintuan ay nagmumula ang mahiwagang asul na liwanag. Biglang sumigaw si Dao, puno ng pagkagulat at tuwa. Ama! Tumakbo siya patungo sa isang lalaking nakasuot ng pulang balabal, ang puting buhok ay nakatali ng gintong korona. Ang lalaking iyon ay si Anito, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay wala ng malamig na distansya. Ama, niyakap ni Dao si Anito, ang mga luha ay pumapatak. Akala ko hindi na kita muling makikita. Mahinahon yakap ni Anito ang kanyang anak, ang malalaking kamay ay dahan-dahang hinaplos ang ginintuang buhok niya. Ayos lang na. Lahat ay maayos na. Ang kanyang boses ay mainit at puno ng pagmamahal. Tahimik na nanood si Hanbin mula sa malapit. Pagkatapos ng sandaling muling pagkikita, lumapit siya, matatag ang titig kay Anito. Ngayon, kailangan ko ng paliwanag mula sa inyo, ang angka ng Dao. Hindi mataas ang boses niya ngunit puno ng bigat. Lumapit ang pinuno ng angka ng Dao, may bahagyang pagsisisi sa mukha. Hanbin, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, kami ang nagkamali. Yumuko siya. Tiyak na bibigyan namin si Hanbin ng isang kasiyasyang paliwanag tungkol dito, at magbibigay din kami ng buong kabayaran. Isang lalaki na nakasuot ng gintong baluti, marahil isa pang general ng angka ng Dao, ay lumapit din, sige. Tumingin siya kay Hanbin. Hanbin, ang kapatid mong babae ay naghihintay sa iyo ng 1 buwan na, gusto mo bang makita siya? Bahagyang tumango si Hanbin, may komplikadong liwanag sa mga mata. CJ. 8. Tumingala si Hanbin, ang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat na may halong pagdududa. Nasaan? Matagal na siyang nawalay sa kanyang pamilya, ang balitang ito ay parang bigla ang liwanag na sumilay. Ngumiti ng maamo ang pinuno ng angka ng Dao, ang puting balbas ay bahagyang nanginginig. Nasa labas lang ng palasyo. Maaari kitang dalhin doon? Tumanggi si Hanbin, isang malakas ngunit kinokontrol na aura ang nagmumula sa kanya. Unti-unting lumitaw ang itim na pakpak na may pulang guhit sa likod niya, nagdadala ng mahiwagang at maringal na aura. Hindi na kailangan, sabihin mo lang sa akin kung saan, pupunta ako ng mag-isa. Malalim ang boses niya, hindi pumapayag sa pagtanggi. May marahang tunog na swish, nawala si Hanbin sa lugar, iniwan lamang ang isang malabong bakas na nawala sa hangin. Napakabilis ng kanyang bilis na halos hindi maabot ng mata. Sa isang kisap mata, lumitaw si Hanbin sa labas ng matayog na pader ng palasyo. Unti-unting kumaway ang malalaking itim na pakpak, tinataas ang kanyang katawan sa hangin. Nakita niya ang isang payat na anino ng isang babae na may mahabang itim na buhok na nakatalikod sa kanya. Nakasuot ang babae ng mapusyaw na lila na damit na nagpapakita ng kanyang magandang hugis. Ang mahabang itim na buhok ay bumagsak na parang talon, ilang hibla ang bahagyang lumilipad sa hangin. Kahit mula sa likod, naramdaman ni Hanbin ang isang marangal at pamilyar na aura. 8. Mahinang tinawag ni Hanbin, bahagyang nanginginig ang boses. Unti-unting nanginginig ang mga pakpak sa likod niya, nagpapakita ng pagkasabik sa puso. Unti-unting lumingon ang babae, isang malaking tandang padamdam ang lumitaw sa kanyang ulo. Munting lakas. Masayang sigaw ng babae, ang mga mata ay puno ng luha. Lumapit siya at niyakap si Hanbin ng mahigpit, may halong pag-iyak sa boses. Alam kong magiging maayos ka. Ang mainit na yakap at pamilyar na amoy ay nagpakalma sa puso ni Hanbin. Maingat niyang hinaplos ang likod ng kanyang ate. Siyempre hindi ako papahamak. Paano mo nalaman na naipit ako sa mundo ng mga patay? Bahagyang umiling si Luna, ang ate ni Hanbin, ang mga mata ay bahagyang pula pa rin. Hindi ko alam kung ano ang mundo ng mga patay. Ang aking guro ang nagsabi na maaaring malagay ka sa panganib kaya ako'y dumating dito.
Tumingin si Luna sa kanyang kapatid, ang mga mata ay puno ng awa at pagmamalaki. Hindi mo alam, nang nangyari sa'yo, halos winasak ng mga guro mo ang buong angkan ng Dao. Bahagyang umiti siya. Mukhang alam na rin ng mga guro ang tungkol dito. Napaisip si Hanbin pagkatapos ay ngumiti ng banayad. Kaya pala alam na rin ng mga guro ang tungkol dito. Tahimik na naisip ni Luna, ngayon, sapat na ang lakas ni Munting Lakas, at may mga guro siyang nagbabantay. Siguro hindi ko na kailangang mag-alala para sa kanya palagi. Maingat niyang pinunasan ang luha sa kanyang pilikmata. Sige, masaya akong makita kang ligtas. Ngumiti siya, ang ngiti ay parang sikat ng araw na nagpapawi ng lahat ng alalahanin. Dapat mong bisitahin ang mga guro mo agad, tiyak na nag-aalala sila. Tumingin si Hanbin sa kanyang ate, may halong pag-ibig. Paano naman ikaw, ate? Lumiko si Luna, ang mahabang itim na buhok ay bahagyang lumilipad. Kailangan kong bumalik para mag-ensayo. Isang buwan na akong dito pero hindi ako umangat ng antas. Siguradong magagalit ang guro ko. May halong pilyong tono ngunit seryoso. Tiningnan ni Hanbin ang likod ni Luna, naisip sa sarili, mukhang mahigpit talaga ang guro ng ate. Bahagyang umiti siya, naramdaman ang pag-aalaga at disiplina ng mga guro sa kanila. Pagkatapos, sa malaking bulwagan ng angkan ng Dao, ikinuwento ni Dao ng detalyado ang mga nangyari sa mundo ng mga patay kay Anito at sa pinuno ng angkan ng Dao. Naging tensyonado ang hangin habang muling isinalarawan ang mga panganib at laban ng buhay at kamatayan sa kanyang kwento. Hinaplos ni Anito ang kanyang puting balbas, ang mga mata ay komplikado habang tinitingnan si Dao at pagkatapos ay ang pinuno ng angkan ng Dao. Mukhang nakaligtas si Dao dahil kay Hanbin. Bahagyang tumango siya, puno ng paghanga ang boses. Hindi matatawaran ang taong ito. Sumasang-ayon din ang pinuno ng angkan ng Dao, may pagpapahalaga sa mukha. Isang matandang lalaki ng angkan ng Dao, na may puting balbas at mahabang peklat sa mukha, ay nagsalita ng may pagkabigla, hindi lang nakaligtas mula sa mundo ng mga patay, nakahanap pa ng pagkakataon. Umiling siya. Kahit kami na pumasok sa mundo ng mga patay, hindi sigurado na makakalabas ng buhay. Nag-isip si Anito sandali, pagkatapos ay sinabi, magpahinga muna ng 2 araw. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang mga bubong ng palasyo ay bahagyang natatakpan ng hamog sa umaga. Sa loob ng ilang araw, ako at si Dao ay hahanapin si Hanbin. Samantala, pagbalik sa kanyang tirahan, tinanong siya ng 3 guro tungkol sa nangyari. 3 lalaki na may pambihirang aura, ang isa ay may puting buhok at balbas, ang isa ay malakas at matipuno, at ang isa ay may hitsurang parang isang malayang tao, nakaupo sa paligid ng isang mesa ng bato, may mga usok mula sa mainit na tsa. Isang guro na may mahabang itim na buhok na nakaayos sa taas, nakasuot ng balahibong hayop, ay nakataas ang kilay habang tinitingnan si Hanbin. Ibig mong sabihin, binigyan ka ng Diyosa ng buhay ng scepter ng paglikha. Isang guro na may puting buhok at balbas ang tumango. Kung makakahanap ka ng buhay na nukleus, mataas ang tsansa mong maging super Diyos. Ang huling guro, na may hitsurang malaya, ay bahagyang umiling. Hindi ko iniisip na ito ay mabuti. Ang mga panlabas na bagay ay maaaring gamitin, ngunit hindi dapat labis na pag-asa. Matindi ang tingin niya kay Hanbin. Hindi ko iniisip na ito ay mabuti. Ang mga panlabas na bagay ay maaaring gamitin, ngunit hindi dapat labis na pag-asa. Matindi ang tingin niya kay Hanbin. Ang guro na may puting buhok, na nagsalita tungkol sa buhay na nukleus, ay tumingin sa guro na malaya, Lolo Matatag, ikaw ang may hawak ng Divine Realm Tower, ikaw ang may pinakamaliit na karapatang magsalita ng ganoong mga salita. Ang guro na may magulong puting buhok, na may malakas na aura, ay nagsalita, ngunit tama si Lolo Matatag, Munting Lakas. Ano man ang mangyari, ang pinakamahalagang sandigan ay ang lakas ng iyong sarili. Yumuko si Hanbin, matatag ang boses, mga guro, huwag kayong mag-alala, hindi ako asa sa mga panlabas na bagay. Ang mga mata ni Hanbin ay naging matalim, naglalaman ng hindi matitinag na determinasyon. Ang mga aral ng mga guro, ang mga karanasan sa buhay at kamatayan sa mundo ng mga patay, at ang paglitaw ng scepter ng paglikha, lahat ay humuhubog sa landas na kanyang tatahakin. Isang landas na puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pangako.